Ano ang epekto ng kawalan ng marriage license sa pagpapawalang visa ng isang kasal? Sasagutin niya ni Attorney JJ Atienza sa Bisig ng Batas. Ikinasal sa huwes noong 1970 si Angie at Edwin nang hindi nalalaman ng kanilang mga magulang. Ang lahat ng documentary requirements para sa kanilang kasal ay si Edwin ang nag-asikaso. Kasama na dito ang marriage license na kinuha pa daw niya sa Pasig. Pagkatapos ng kasal, hindi sila nagsama sa iisang bubong. Subalit nang mabuntis si Angie, sinubukan na nilang magsama. Matapos ang 4 na buwan, sila'y naghiwalay rin. Nang manganak si Angie, ang bata ay inampon ng kanyang kuya at isinama sa Amerika. Nais na ni Angie na sumunod sa Amerika para makapiling ang kanyang anak. Maaari daw ba niyang ipaanal ang kanyang kasal kay Edwin, lalo pat nalaman niya na wala raw marriage license na inisyu ang Pasig Civil Register kay Edwin. May kapareho pong kaso na dinesisyonan na ng Supreme Court ang sitwasyon ni Angie. Sa kaso po ng Republic of the Philippines versus Castro, sinabi po na ang kasal na walang valid marriage license ay void o walang bisa. Basta daw po may written certification ang civil registrar na wala nga sa kanilang records ang nasabing marriage license number, ito daw ay admissible bilang matibay na ebidensya. Ito po ay suportado sa ilalim ng Rules of Court na nagsasabing a written statement signed by an officer having custody of an official record or by his deputy that after diligent search, no entry of a specified tenor is found to exist in the records of his office, accompanied by a certificate as above provided, is admissible as evidence that the records of his office contain no such record of entry. Kung kayo po ay may mga katanungang legal, huwag po kayong mag-atubiling magpadala sa amin ng email sa ptv4newscenter@gmail.com. Ako po si Attorney JJ Atienza, ang inyong bisig ng batas.